Guys, good evening, no? Bali, ngayon papakita ko yung latest build natin. Additional build, yung ESP32 C3 Super Mini. Ito, and gamit ito lang, tsaka LCD, coin slot, tapos ni relay, tsaka syempre yung ating pang smart charging, no? Yung charging module. Para in case tawag dito, pagka nawalan ulit ng supply si Alan, meron tayong option. Pag nawalan ng supply ng Alan 1222, o kaya totally ayaw nyo nang gumamit ng Alan 1222 timer, ito yung build na yun, no? Bulilit build natin. So, didiscuss ko lang, sa coin slot, itong ilalim, dito tayo kukuha ng 5 volts. Ayan, itong ilalim. Bali, itong pinakakaliwa, ito yung positive. Tapos itong nasa kanan, pinakakanan, negative. Bali, 5 volts output yan, no? Yan, ito sa coin slot. Diyan tayo kukuha ng supply. So, ganun pa din. So, gagamit tayo ngayon ng ng baseboard ng para dito sa ESP32C3 Super Mini para mas madali mag-wiring. Yan. So, ayan yung mga pinout niya. Ayan, 0, 1, 2, 3, 4. So, sa kabila din. Bali, ito yung mga GPIO, pin. Yung yellow na rail. Ayan. Tapos, itong red na rail, may supply yan, positive. Tapos itong kabila, yung black na rail, negative. No? Tapos, ito, 3.3, tapos ground, tapos 5 volts. Ayan. So, umpisa natin. Dito muna tayo sa indicator. Sa indicator na LED. Ito guys, para kaya tayo maglalagay nito para hindi tayo manghuhula kung connected ba yung si tablet tsaka dito sa ESP32. Bali, kapag hindi siya connected, blinking tong LED. Tapos kapag nag-stable na yung niya, yung ilaw, ibig sabihin nun connected na sila yung Bluetooth ng tablet dito sa ESP32. So negative dito. Ayan, tapos sa pin 0. Ayan, pin 0. Yung positive. Ayan. May indicator na tayo. Susunod natin is itong LCD. Bali, LCD natin, ground, BCC 5 volts yan. Tapos SDA, SCL. Ayan. So, yung ground tsaka BCC is black and white. So, black yung ground, white yung 5 volts positive. So, dito sa baseboard, ito yung ground. Ayan, ito yung ground. Tapos, ito yung 5 volts positive. Yung color blue. So, ground. Ayan. Tapos, yung SDA na pin, and SDA, which is yung aking gray, sa pin number 4. Kita nyo ba? Ayan, pin number 4. Yung gray 4. Oops. Ayan. Tapos, yung SCL, ayan, yung SCL,
which is violet, sa pin number 3. And pin number 3. So, okay na yung LED, yung ano natin, LCD. Ang next naman natin, kung natin yung relay natin. So, alam nyo na to, di ba? Yung relay natin may tatlong pin yan, BCC, ground, tapos in. Ngayon, yung BCC, which is white wire, i-connect ko sa dito sa red, sa 3.3 volts. Ayan. 3.3 yung red ha, 3.3 dito sa baseboard. Tapos itong black syempre sa ground. Double check. Yung BCC ko white, ground ko black. Tapos yung pag-trigger niya, yung in. Ito yung in. Ano ba? Yan yung in. Yung brown wire sa pin number 10. Ito, pin number 10 ito. Ayan. Sa pin number 10. Ayan. So may relay na tayo, may trigger na tayo ng relay. Ngayon, dito naman tayo sa saan? Dito. Para masuplayan itong coin slot. So dito muna tayo. Nawala ko na kasi ano eh, yung hindi ko makita. So kumuha na lang ako ng DuPont wire. So sa 12 volts muna tayo, 12 volts. And tapos ground. So kukuha ko na ito terminal. Yung positive ko ayan. So, yung 12 volts ko na positive is gray na wire. So, dyan, positive, tapos negative, yung violet. So, yan, may supply na tayo. Ngayon, kuha uli ako ng DuPont wire. Bali, ang ginagamit ko is yung counter, hindi yung coin. Pwede rin naman yung coin, pero mas gusto ko yung counter para mas accurate. Bali, yung counter pin dito sa coin slot, dito naman sa baseboard, ang connection niya is sa pin number 2. Ito, yung pin number 2. Ayan. So, meron na tayong connection para sa coin slot, LCD, relay, pang smart charging. So, ang kulang na lang is sa triggering ng, ay sa ano, dito. So, alam nyo naman na to sa mga previous na video. Input nito, DC, 6 volts to 32 volts. Supported nito yung QC 3.0. Quick charging DCP. Yan. Quick charging siya, no? So, sa positive, ito positive, yung red na wire, nalagay ko sa common, ay sa ano, NO. Tapos, kukuha ko ng wire ulit existing,
ay na spare na wire. Kakabit ko dito sa common. Ayan. Bali itong common na wire, ikakabit ko naman dito sa positive. Sa positive ko naman siya kakabit. Ngayon, yung negative naman ng ng charging module. Ito yung negative. Direkta ko naman yan dito sa negative. Negative ng supply 12 volts. So ayan, kompleto na tayo. Bali, yung supply na lang nito ng baseboard. So kukuha ko ulit ng DuPont wire. Ayan. So 5 volts. So gagawin ko na lang, red ko is 5 volts, yung brown is negative. Ayan, brown negative, tapos yung red 5 volts. Ayan. Ngayon, itong wire na to, isasaksak ko sa dito, yung sinabi ko sa inyo kanina, dito tayo kukuha ng 5 volts. So yung brown ko is negative. So yun yung nasa pinaka kanan ko. Ayan, tapos yung positive, yung nasa pinaka kaliwa. Ayan. Diskartehan nyo guys na hindi to mabubunot. Bali, ang demo lang natin ngayon is yung pag-wiring, no? Kailangan dito, hindi to mabunot para hindi mamatay yung ESP32. So ayan, kompleto na tayo, no? Meron na tayong display, may sa ano na, meron na rin tayong pang quick sa quick charging, sa fast charging, sa smart charging pala. Tapos coin slot meron na din. Bali, power up na natin, no? So ang gamit kong supply is 12 volts, 5 ampere. Ayan. So ayan, blinking siya, no? Kasi hindi pa siya connected sa tablet. Ito yung tablet natin. Wait natin mag-establish ng connection. Makikita nyo dyan yung pag BLE, okay na. Ayan. Steady na yung ano niya, tapos BLE okay na, Bluetooth. Try natin maghulog ng piso, no? Ayan. So ayan, running time na siya. 55. Bali ang logic na yan guys is parang Allen timer. Kaya ng barya. No? So hulugan pa natin ulit. Yan, so 1 minute na. So hulugan pa uli natin piso. Yan, bali 2 minutes na siya, no? 2 minutes na, running na. Ngayon, test natin yung ano, yung smart charging. Kung working ba. Ayan. Sa tablet, pasok tayo ng admin.
Yan. Bali nasa ano siya, ano yung profile niya na standard. Tapos, ESP32 LCD. Yan. Yan. Tapos makita nyo dyan, yan yun. Connected na yung ESP32. Tapos, bali yung setup. Yan. Smart charging. Yung charging GPIO, GPIO 10. Tapos naka-check yung low, active low. So para matest natin yan, uncheck ko para mag-active high para mag-trigger yung relay. Yan, bali naka-check yan. Uncheck natin. Tapos save config. Ayan guys, oh. 'Di ba? Nag-trigger siya. So ibig sabihin tama. Ngayon ibabalik ko ulit yung checkan ko ulit yung charging active low. Save ko ulit. Ay mali. Mali yun. Active low. Save config ko ulit. Dapat mamatay yan yung smart charging. Ayan, namatay na. Di ba? So, ganun lang guys, no? Yung bago natin setup. Tapos, syempre, meron yung sales monitoring. Bali, 4 pesos. Ngayon, bali, ang gamit ko ng apps is 3.3. So, meron na siyang download apps. Nandito na sa loob mismo. Kaya para di na kayo pumunta ng ano, Play Store. So, magdadagdag pa ako doon ng mga apps. No? Tapos, meron na rin dyan network. Ayan. Para di na kayo maglabas-pasok. Ayan. Tapos, yung download apps, andyan na rin. So, Teams, meron na din. Kaya nang bahala, magbago. Kung ano mga kulay ng buttons doon sa labas. Tapos, litan yung ano, mga text. Ayan. So, di siya connected, no? Kasi nag-lock. Tapos, i-reset natin ulit. Yun pala yung ano siya. Hindi ko alam kung bakit. Kapag every time na nag-save ako ng config, hindi nagre-response yung kanyang ano. Tawag dito? Kumbaga, nag-stack up na yung display. So, kailangan mo siya, pagka every time mag-save ka ng config dun sa ano, sa ESP32, kailangan mo siya i-reset. Yan. Para mag-refresh uli yung ano niya. So, yun lang naman yung ano niya. So, antayin mo lang uli steady yung ano, LED indicator natin. Ayan, steady na. Tapos, Bluetooth okay na. Pwede na uli maghulog. Ayan, hulog tayo ulit. Ayan. So, yun lang guys. Bali, upload ko rin yung yung diagram. Abang-abang na lang guys, no. Maraming salamat. Thank you.